now on your banned. screens, you do see Execration and they are having fun. Yeah. Evos SG, again, they already eliminate the Ling of Execration. Alam kasi nila na ito yung key, key hero to eliminate against Execration. And I actually like the adjustment from Execration kasi on their previous matches, they don't usually do this. Yung Matilda first ban on the second pick, they don't actually do that kasi gusto nila binibait or they ban it on the second time around. So Execration, alam nila na kailangan i-populate nila yung bans ng mga priority heroes na ginagamit sa Singapore, and Evos SG medyo malilimit sila ng options dito pagdating sa first picks. Now again, contestable pa rin yung Kufra for both sides, so that is something that we should look forward to. And looking at this Link ban, obvious na talagang nire-respeto ng Evos SG ang Link ni KLVJ dito. And as you said, the Matilda ban already coming in for Execration. Ang inaabangan ko talaga dito ay yung pagpasok ng first rotation picks. Kung ano bang ipaprioritize ng Evos SG against Execration, dahil alam naman natin that Execration, based on their playoffs performance talaga dito sa MPL Philippines, ay nakita natin na very reactive sila. Alam nila kung paano mag-draft against their enemies. And Evos SG, they need to be prepared from the pack baits. So, okay, Evos SG going for the Link ban. If I'm not mistaken, that is a glue. Yeah, that is On a glue. to the side of Execration naman, Matilda and Estes ang tinanggal nila. And it seems to me that Evos SG, they're really taking their time with this third pick of theirs. Yeah, I think Evos SG, they've really done their homework deep against Execration. Banning glue in first phase is really critical kasi Execration, whenever they're second pick, they always pick the glue on the third pick kasi last pick yun na first phase and there's no potential counter anymore kasi pagtatanggal-tanggalin ni Execration yan pagdating ng second phase. I like the Selena ban even though they don't usually do this in the Singapore. You have to pay respects to Etomax. And Execration right now, wala nang Selena but I'm quite sure that they're eyeing the Lunox. Nakita natin kung anong kayang gawin ng Execration with that Etomax Lunox pick. And they're gonna take out the Aldos, biglaan to ha. And Evos SG, sila ata ang talagang, kumbaga, origin ng sapak ni Aldos sa jungle. Well, technically meron tayong insider, no? Technically, Si Blacklist ang nauna. sila ang gumaya. Sila ang gumaya. Kasi ano to, kunento sa akin ng mga players, nakascream nila yung Evos SG nung week na Grand Finals ng EVE ng Singapore. And nauna lang laruin ni Evos SG yung Aldos over Blacklist. Nauna lang ilabas. Pero ito nailabas na, Joehead. Kaya ang ganda ng ganda ng order of bans ng XF. Feeling natin parang Blacklist yung binaban nila. Kasi nga, well, actually, sinabi naman nila sa interview, no? Majority of the strategies that Evos employs, kinuha nila kay Blacklist. Wow. And speaking of that, Jawhead is the key pick. First pick and key pick for the side of Evos SG. Ang taas na priority na binigay nila dyan, and JPL might be really happy with that. Execration, we're still waiting for their first two picks on their side. They go for an Eve, Open pa ang and they Kufra. go for a Benedetta. Now, ang tricky part dito, gentlemen, is etong Eve automatic mapupunta na to kay Etomax. Oh yes, definitely. But, etong Benedetta can go to KLVJ, can go to Kelra, and can even go to Renjo. Yeah, most people would say na it is gonna be an Eve Kufra, pero alam kasi na Execration, okay, naka-join na si Evos SG, they don't usually play join side lanes in Singapore. There's no sense picking up the Kufra as early as now. Pwede nating i-flex yung second pick option for Execration. Kinuha nila yung Benedetta, again, as Bado said, ginagamit nila to both on Renzo and KLVJ. So that gives you the flexibility option. And at the same time, you can see two more heroes on the side of Evos SG before you start picking up the Kufra. And look at this, Evos SG, they're going for early game damage. A Jawhead plus a Granger, sinabayan pa nga ng Lunox. This is already immediate access to a lot of burst damage. Kailangan mag-ingat ng Execration in early fights that they take. Dahil ang Jawhead at ang Granger, the moment they get there, kahit nga wala pang first item, masakit na agad yan. Pero Execration, this is gonna be a Kelra special, a Harith going into their hands. Yeah. Actually, naglabanan sila dito ng key heroes. I thought they would have picked up the Populate Kupa. Kasi it's weird picking up the Harith against the Lunox. Pero nakita natin kanina sa head-to-head matchup, yung most played ng gold lane nila, it's both the Harith. So, iniipit lang ni Execration si Evos SG pagdating sa gold lane. Although, pwedeng i-flex ni Evos yung Lunox into the side lane. But then again, you have the problem na hindi mo pa kasi kita kung anong lane yung lane yung lalaroin ng Benedetta. And the band's second wave is gonna come in just a bit. Execration, sila naman na nag-iisip ngayon. And as you can see, yung atmosphere dito sa kanilang playing area
talagang nakikita mo si Bakbet subsub na subsub siya dun sa mahiwagang laptop niya. And talagang nag-check na siya ng pattern eh. Nakikita mo naman, habang dito yung Evos SG, para silang naka-zoom call. Si Yawi yun. Nako, parang may hugot pala. Ang akin lang dyan, Soul is one of the OGs. Wala pang MPL integrated na event na hindi nakakatapak si Soul. Nako. Nag-retire na nga yan eh. Sinabi niya nag-retire na. Nasa MSC 2021 pa rin. Gaano ka kalupit, nag-retire ka na, naglaro ka pa. Grabe. Ano yun, parang Return of the Comeback Legends. Comeback Legends. Baka Soul to. Yan ang nauna sa lahat. At yan yung mga kapagsabi na nagawa ko na lang. Nako, Nagawa ko na lahat kahit mag-retire. Oo. Kaso naglaro pa rin. Yun lang ba yung lamang niya kay Ribo? Hindi, si Ribo di pa nag-retire. Hindi pa nagre-retire si Ribo eh. Wag muna. Wag muna kayo magsalita ng ganyan. Marami bang pwedeng pagdaanan si Ribo. Pero balik tayo dito sa ating bans. Meron ng second rotation bans ang Execration, which is the Farsa at ang Hayabusa. Meanwhile sa Evos SG, tatanggalin nila ang Claude at nag-aantay tayo sa kanilang 5th ban. And ladies and gentlemen, Evos SG with Honda Beast dito. Ay, hindi pala. Si JPL to, guys. Guys, si JPL to. I was just joking, okay? Si JPL to. Hindi to si Honda Beast. Interesting yung Hayabusa ban from Execration. Evos SG, again, they're thinking that the Benedetta will be played on Rencio. They've done this actually on Execration na pinaflex nila talaga yung Benedetta. Alam na ng Evos SG na kailangan nila magtanggal ng isa pang jungler. Pero Execration, pinakita lang nila na ang tingin nila sa Lunok, support din. And at the same time, tinatanggalan nila ng hero si KLBJ. So baka Benedetta jungle na to. And Evos SG, they start removing the Kufra. Kasi alam nila, okay guys, most likely, Benedetta jungle to on the side of Execration. Yeah, and Kufra is a signature Chaknu pick. Chaknu. Kasi pag kukumpain ko sana yung Chak Mamba, tapos yung Chaknu, nagkamali tuloy. Pasensya na kapatid, pasensya na po. Pero balik tayo dito sa Execration draft. Lapu-Lapu will be the pickup for Execration na antayin na lang talaga natin ang tank. Open pang Cho, and Cho is one of the most picked neto ni Chaknu in MPL Philippines. And you know what? Lapu-Lapu, you don't usually see it sa side ng Execration, but this might be something new to the team na in-integrate nila doon sa kanilang mga practice. And this is exciting for the side of Execration. Meanwhile, on the other side ng drafting screen natin, Evos SG, inaantay natin yung kanilang 2 picks na consecutive, and this is going to be very crucial for them kasi lahat ng adjustment dito nila gagawin. I think you pick Chango Cho here for Evos SG. Chango gold lane, side lane Cho. Oh, they go for the Esmeralda. Okay. That's an even better pick. The XP lane, Esmeralda against Execration. It's good against Harith. Yeah, good against Eve kasi kinukuha din niya yung shields. And at the same time, it's a good matchup against the Lapu-Lapu. Oh, wow. And they go for the Chak Mamba special. Ladies and gentlemen, nilabas ang Croc. And this Grok pick, nakita naman natin kung paano talagang kumulong ng mga buff o kumulong ng mga hero. Ito si Chaknu, napaka-exciting na para panoorin ang first game of Execration dahil based sa mga narinig nyo nga, excited na sila. Gusto na agad nilang gumera. At tinawag na, ladies and gentlemen, kung nakikita nyo yung shoot. Gusto ko yung sound effects mo dyan, Batters. Dagdagan mo pa isa. Ay, wala na pala. Ikaw gumawa ng sound effects sa kabila. Gusto ko sa wala na, isa lang. Meron pa pala, isa pa. O yan, okay na. Wala. Ba't yung team mo 4 lang? Oo nga, ba't yung team mo 4 lang? Masyadong malakas yung Execration dong kahit 4 lang eh. Joke lang. Okay. Guys, pasok na tayo ngayon si Dr. Strange and let's go! Dito sa Celestial Palace para sa game number 1 netong Evos SG versus Execration. Gusto ko yung nasabi ni Midnight dito yung Esmeralda plus Chang. Kasi usually ang nagkakatapat sa lane talaga Chang yung Esmeralda at nagkakaroon pa ng mga konting fight. Pero kung pinaghiwalay o pinagsama pala sila, feeling ko magiging masarap para dito sa Evos SG ang combo na yun. Pero tignan natin kung papasarapin pa ng Execration dahil to si Chakno medyo agresibo talaga agad. Grabe si Chakno, ginawang CCTV camera yung Grok. Hindi, literal na nanonood lang siya, tapos hinihintay niya lang bumaba yung buhay, tapos
Tapos gagamitin niya yung kanyang first skill. That ensures na gagamitin kasi ni Potato yung Retribution. So that allows Execration to get the Little Wanderer and uncontestable yung jungle buff ni Benedetta. And as you can see, JPL, Chaknu, medyo nagkakaharasan sila dito. And napaka-importante yung point sa mapa na yan kasi nandyan yung walking ward tinatawag natin. And that's going to be very important because it gives regeneration din sa taong nakakuha niyan. So that is something na gusto itago ng Execration para sa kanila for as long as nandyan yan. In Execration, they want to have that safety. Kumbaga yung walking ward na yun would allow them to see the Jawhead almost all the time na dadaan sa river. And Jawhead, as we all know, very aggressive na itong hero na to. At mukhang hindi nga niya ibabato si Chakno dahil bad idea yun. And Power of Nature, Ancestral's Gift, hindi talaga siya mababato doon as long as naka-open yung kanyang Power of Nature. Interesting na na si Girl yung naglalaro ng Chang'o on the support role, and they played the Lunox on the gold lane. This changes up the dynamic of the early game of Execration. They can't deal with Benedetta when they played the Chang'o support. So baka magbigay ng momentum to Execration. At grabe Girl's barrier, but Jack Duel tinapon pabalik doon sa side ng Evos SG. Siya ang first blood netong game natin, pero Execration, kita mo yung pwesto nila. Ang ibig sabihin lang neto, gusto nilang mag-contest ng turtle. Yeah, this is a 3v3 so far. Wala pa naman nagro-rotate on the side of Evos. Mukhang papasok dito si Soul and Renjo. And Renjo, gamit ang ating, isa sa ating mga bayani na si Lapu-Lapu. And this is very fitting. Kasi may kalaban siyang dayuhan. Nako. Linexan, no? Winlexan. Grabe naman yun. Sabi niya, defend the country. Defend the land. Defend the land, sabi ni Execration. Alam mo, may isang linya pa nga dun, Omi, ano Midnight si Lapu Huwag dito sa aming lupain. Technically kasi online to. Pero pwede din natin sabihin. Oy! Ano yun? Oy! Pero Soul going in! The veteran dito. Chaknu will just get out. Grabe yun. Almost Evos SG, almost kill para dito kay Chakno once again, pero almost is never enough. Hindi naman nila natapos. Gusto ko yung mga ganyan linyahan. Medyo masakit lang, pero tayo dito medyo lang. Parang yan yung mga tanong na gaano kadalas ang minsan. Yan ang gusto ko sa'yo, Omi. May hugot ka lagi. Pero ayan, dito may tayo hugot sa din. Ayan left, right. Sapakit pa. Oy! Hindi kinakaya. And makikita mo naman talaga kasi na medyo talaga nakatutok kay Lunox yung panalo na yun. Kasi nga, homing skills niya. Sumusunod talaga, tinatakit talaga. Hindi kailangan ng skill shot. Pero LVJ goes down. Soul doon sa may backline. Nahuli si Eto Max. Chaknu with the wild charge. Evos SG secures the turtle. Mahuhuli pa nila yung Eve. And Soul, he wants more. Pero siya ata ang mapapunish dito. Nako, mainit to si Soul, pero mas mainit pa rin naman sa Pilipinas. Turtle na secure ng Evos SG. Tignan natin, Execration. Ano pa bang win condition nila dito, Midnight? Well, honestly, ang win condition nila dito is to snowball with the Harit and the Benedetta. Medyo lugi kasi sila pagdating sa matchup. Yung 1v1 sa baba, it's not Keldra not playing that well. It's just the nature of the matchup. Lugi talaga si Harit against the Lunox, and that's something that Execration cannot address. Ang kailangan nila dito is proper rotations to take over the resources of Evos SG. But Evos SG, again, ang problema kasi ng Execration right now is hindi nila makuha yung mga openings na hinaharap nila kasi lagi pinupoke si Chaknu. And Chaknu dito will be the target of that assault. Eto back, siya ay nahuli. Ejector pabalik. Evos SG, they're finding their rhythm. Yung tempo nila na set nila in Execration, kailangan nilang hanapin yung comfort spot nila dito kahit breathing space. Omi. Para sa akin to, parang tempo break moment para sa Execration. Isang magandang laban, isang magandang pick-off could be the decision making na gagawin nila. Pero bato na naman dito si Keldra. Kailangan kumalma Kalmalicious muna tayo, tas reset, hanap ng isang fight na, or kahit isang pick-off man lang. Yeah. Maybe shut down Soul. And looking at the map, kung mapapansin mo, nagiging nagiging confident na din si Soul sa mga ginagawa niya. Kung papansinin mo, pumupunta siya sa may taas, nagka-cut siya ng wave. Hindi niya iniisip kung sino yung posibleng makapunta sa kanya. And this is a sign for Evos SG na alam nila na kontrolado nila yung mapa ngayon. And feeling ko nga, during this time around, Execration, kailangan nilang kumalma talaga muna. Kumbaga, huwag muna patulan lahat ng laban na binabato ni Evos SG, pero papasok sila dito. Eto Max, nahuli ng Unstoppable Force. Chaknu with the wild charge! Yan na! Hulihan Isa na! pa! And tempo break moment! Yun yung hinahanap ni Omi. And Potato, walang tinama. Potato,
Wala siyang tinama. Nabalatan, Dong! Imagine mo, 5 yung bala. Ni isa walang tumama. Eto pa, bibigyan pa ni Chakno ng isa. Bigyan mo ng uppercut. Oh, clothesline mo, clothesline mo. Isa pa. Oo. Chak Mamba. Uy, yun, hinarangan, grabe. Grabe yun ha. Si Renzo, wait lang, may 1v1. Pero Bravest Warrior palayo. Gusto ko yun ha, Bravest Warrior pero palayo. Okay lang yun. Okay lang yun. There is no shame in running away to fight another day. Yes. Oo, tama yun. You live to fight another day. Laban Kahit Pilipinas. yung international viewers, kahit PH Stream to, naintindihan nila yun. Alam mo, kaya nga, yung famous quote, I shall return. Nako. Kaso hindi Hoy, pala Pinoy hindi yun. Pilipino nagsabi nun. Hindi pala Pinoy yun. Hindi Pinoy yun. Sorry, Kailangan that's mo fine. ayusin yan. Pero si Chakno dito, naku po, Nako. nagkakalakakan sila dito. Napakaganda ng lakad mga kaibigan. Ayan po, Nakikita nyo may Void Crystal sa may gitna. Evos, sila Pokemon, sila JPL. Talagang hinahabol nila si Chakno dito. Oh. And ito po ang tinatawag na Running Man Challenge. ladies and Running gentlemen. Man Challenge. Hindi ko bibitawan tong segment na to kasi napaka-importante ng bawat pangyayari dito sa larong nangyayaring to, ladies. Parang Michael Jackson. Oo. Oo. Moonwalk to eh. Parang... Oo, moonwalk yan. Moonwalk yan. Ayun na. Ayun na. Tapos Ayan na. Teleport. Di ba? Nung nagkaganon, nakapatay yung Execration. Lumamang. Ayan, ang tawag natin Lumamang. Time-lapse jutsu ng Pilipinas yan. Oo. Kumbaga, naramdaman na yung mga chakra. Oo, nabato na. Nagkaroon na ng time travel. Kumbaga sa basketball may traveling. Sa MLBB may time travel. Chakno. No? Si Chakno, tamang takbo. Okay, ejector. Ay, naku, wild charge. Si Potato, wala na namang tinamak. Oh yeah. Pero it's a battle of the star players. Si Potato ang kanyang star player, pero kung hindi to matama yung mga bala ni Mr. Star Player, parang medyo feeling ko Evos SG, maka-comeback legends na Execration to eh. Execration na based on stats na to, hindi na to patawa. Punta kayo ng playoffs ng MPL Philippines, grabe Wala na namang kumambak. tumama. Grabe kumambak. Meron tumama, mga dalawa. Dalawa Oo. bala. Yung iba papunta na next game, ganon. Ay, pero, grabe kayo ha. Walang ganyan. Walang ganyanan, boss. Tayo ay fair. Oo, Pilipinas. We Ay, are fair. okay. Walang ka-bias, pero nice one Execration. Hindi kami bias. Teka! Teka, si Chakno dito umiikot-ikot. Pero Guardians Barrier, talagang kinokontrol lang nila yung tempo nung pagpasok. Hindi na tempo to, kinokontrol lang nila yung wave. Wala nang tempo-tempo. Kung ano-ano pa sabi ko eh. Si Sol nandun sa may gitna, nagkakat na ng wave. Si JPL, naghahanap ng pick-up, binato yung damo. Pino 4v1 na nga, pero mukhang makakatakas. So wait lang ha. Real world manipulation. Wala flicker. Op. Ay, takot! Dilagyan ng pader, tapos inuntog yung sarili. Hinedbat, ladies and gentlemen. And Ayan look pa, at may this. isa pa, may Si isa pa. Pokemon, ay, nahuli si Pokemon. Kata-catch them all. JPL, unting lumalaban. Nasa may gitna siya doon. At nakahuli tayo ng Pokemon, ladies and gentlemen. Naka 2-4-0 tayo doon, midnight. Anong nangyari doon? Bakit nahuli si Pokemon? Na Ultra Ball ba, Dong? Alam mo, sabi sa inyo, huwag kayo magkakating eh. Nag-cutting si Soul eh. Tabo, hinarangan ng guard. Sabi niya, dito ka. Huli No ID, ka no namin. entry. Oo. Wait lang ha, yan pa, isa pa. Si JPL, ayan na naman. Bakit pagka play-by-play, sa akin yung lagi binabato? Tama naman eh. Pero si Kela ka dito, lumaban na lang. Naku po, tumama si Potato. Nako, ito na nga yung masama. Kahit minsan hindi talaga tumatama yung mga bullets nito ni Potato. Pag tumama, medyo masakit, malutong. Mahati. Malutong parang potato crisps. Oo, tama naman. Pero ito lang sinasabi ko sa inyo. Evos SG, nasa kanila yung Lord Area ngayon. Kailangan natin sabihin to kasi kailangan ng Execration mabawi tong pwesto na to para hindi makuha ng Evos SG yung early push na hinahanap nila. Oo, pero ito, gumagawa-gawa na ng mga walls dito. Si Execration, Chakno, talagang binabakuran yung Lord. Oo, kailangan talaga bakuran mo yan. Hindi nila pwede makuha yan. Yung mid-circuit nga na Execration, binabakuran niya pa rin hanggang ngayon. Chakno! Wild charge, pero naipit sa real world manipulation. Naku po, naipit sa boxing ring. Eto na, si Renzo tumalon sa may pinakalikod. Bravest Warrior, palabas. And here comes a flicker, and another flicker. And si Potato, wala siyang rondo palabas. Nako, paano makakarondo palabas? Nabalatan na agad ang patatas ng Execration sa pagpasok pa lang niya with his Rhapsody. Tatandaan mo sa Pilipinas, midnight, analyze mo to. Kung meron silang french fries sa atin, merong sweet potato. Nako, ano yun? Kamote Q. Paano i-analyze yun? Analyze mo yun. May asukal. Paano kaya may analyze? kamote. Yung sentence mo ang kasunod period.
Hindi question mark! Oh, wait lang ha. PHP na yung Lord. Oh, pero ito na, nagkakatalo na, ladies and gentlemen. Sumama na kayo sa pag-headbang. Soul, hinahawak si Head to Max. And the Lord has been slain. Mapupunta sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Pokemon! Pokemon! Nahuli ka na naman! And Evos JPL. Sa may pinakalikod si Soul. Nakukumpas ka ng kumpas. Kumpas ka ng kumpas. Takbo ka na. Takbo na, Execration. Nice one. Ay, joke lang. Patas tayo. Oh, patas tayo. Execration secures the Lord 11 minutes in. Sabi nga ni Execration, trabaho lang. Walang personalan. Ito yun, nice one, baby. Oh, nice one, baby. Wala tayong healer pero nice one, Execration. Pasok tayo dito. Lord on the bot side of the map right now. Evos SG, di pa naman to Luminous Lord. I feel like they could potentially clear out the Lord pero mabibigyan ang Execration ng oras na makapag-push sa ibang lane. Pero si JPL dito, batong-bato na. Ayaw na gumalaw! Ayaw na gumalaw! Ito na si Chak. Dumatas yung Grak. Dumatas yung Grak. Pero ito yung ito yung mahirap for Evos SG. No? Kahit sobrang yaman ni Potato, kahit sila yung leading, again, yung nature ng matchups mo, lugi ka kasi sa Assassin. Once na mahuli ka, sa real world manipulation, nasa mercy ka ni KLVJ. Kaya ang hirap gumalaw for Potato. Look at this! Diba? Instant! Kapag nakikita si Potato, nilalapagan ng real world manipulation. Wait lang, si Soul pumasok! Nako, si Soul pumasok pero si Kelka tamang trabaho lang. Wala siya pinapansin. Sabi niya, Tori lang guys. Guys, Tori lang, we got this. Rencho, run away. Sabi na, oh, si Soul, humahabol siya unti-unti dito. Naku po, hahabol ba kayo? Hindi habol. Walang namatay. Walang bawi. Inhibitor, walang bawi, Dong. Ano nangyari doon, Midnight? Wala, ang nasabi ko lang, trabaho lang. Tatandaan mo sa Pilipinas, pag may nag-aaway, usually, yung dalawa nag-aaway yung hindi nagsisimula. Yung nandun sa may, likod. Anong? Yung tropa yung nagsisimula ng away. Kasi nagkakaroon ng buluhan. Oo, kaya nag-aaway silang dalawa, wala kasing third party. Sabi, huwag mo sa tenga. Yun yung nagsisimula eh. Nako, nagkahawakan na ng tenga dito dahil 13 minutes na inside the game at kung kanina lamang ang Evos SG, 5 minutes lang tayong nagkukulitan dito. Sabi ng Execration, more than enough na yung 5 minutes na yan. And 2K gold lead na ang meron ng Execration entering the mid game. And let's look at this objectively. Evos SG, they do have their late game potential. I know you know that, Midnight. Yep. Can you please tell us kung ano yon? Meron pang lunok sa Evos SG. Nakakatakot pa rin to for Execration. But what Execration has is the insane teamfight presence. Kasi kapag tinignan nyo kung paano nag-initiate ng fights ang Evos SG, laging nauna si JPL, babagsakan sila ni Soul, tapos mag-ultimate si Pokemon tsaka si Girl. But the problem is, yung mobility ng Execration, they can maneuver around the fights against Evos SG. So, ang condition dito for Execration to win fights is gawin lang kung ano yung ginagawa ng heroes nila. Si Evos SG dapat perfect execution. Yeah, and for Evos SG, dahil nga kailangan nila ng perfect execution, napakaliit ng room for error. Isang pagkakamali nila ay pwedeng abusuhin ng Execration, ang napakalaki yun. And that's what gave Execration this lead to begin with. Necklace of Duran's pick up dito para kay Eto Max. This is gonna be very important at mukhang magkakaroon na naman ng laban na walang bawi. And as you can see, yung mga lanes natin dito is going well doon sa side ng Execration. Lahat ay papush sa side ng Evos SG and napakalaki ng breathing area nila dito para mag-clear ng sarili nilang jungle. Ang pinaka-problema ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa, gaano ba ka-importante na makontrol na ngayon ng Execration yung gubat ngayon ng Evos SG? And ngayon na kinokontrol na ng Execration ng gubat ng Evos SG, talagang makukulong nila ang resources ng Evos SG. Ibig sabihin nun, most resources mapupunta na lang sa loob ng base o sa mga malapit sa torre for Evos SG. That limits the gold gain that they get towards late game. And that means Execration, mas maraming gold, mas maraming access sa items. Even if may Lunox late game to sa Evos SG, kung wala namang pera pambili ng item, it's still gonna work out for Execration. Ang tanong na lang is, makikip up ba nila ang bad control sa jungle area ni Evos SG? Evos SG Execration, nasa area sila ngayon netong Enhanced Lord. This is the Luminous Lord. Importante to for both teams because whoever gets this will have secured one, sabihin na lang natin for Execration, makakapunta siya doon sa may base na mismo ng kalaban. Well, for the side of Evos SG, this is a way para mapantay nila kung ano man yung damage na nagawa ng Execration sa base. And they need to equalize this dahil Evos SG, medyo nawawala na ang tempo sa kanilang mga kamay. Again, this is already a 2K gold lead for the side of Execration. Kendra has already scaled up on this Harith pick and alam naman natin kung gaano ka-savage maglaro dito
ng Harit si Kelra. In Execration, they're on their way to another big team fight win. But this Lord, this Luminous Lord, nagiging sobrang taas ng pressure para sa Evos SG at Execration na makuha to. And that's why we're all seeing fights in the mid lane. At si Etomax na huli ni Zone, pero si Etomax ay merong flicker at wow! Mehraban. Potato going down. Mababa na masyado yung buhay niya dito, pero Kelra! Oh my lumalaban God! pa! And look at this! Zaman Force, Chrono Dash, Synchro Vision, Potato! isama mo na lahat! At si Renjo going in! Pasok na pasok, dinaktak, ladies and gentlemen! Nako, tuloy-tuloy lalaban dito at Sol, sunod ka na! Flicker palabas dito para kay Esmeralda. Looks like mid lane ang sunod na objective for Execration. Yeah. It's gonna be a free turret. They can take the base of Evos SG. Meron pang Zaman Force. Si Kelra dito, Chatung. Napakaganda ng zone niya rito, Butters. At grabe yung Execration dito, talaga sinusugod na Immortality Pop. Nako, si Sol tumalon, Falling Star Moon. Palabas. Palayo. Patakas. Falling Star Moon, pabalik ng base at mukhang base na nga ang target. At grabe ang Execration, ladies and gentlemen. Pinyon, Game pinyon. number 1. Real world manipulation, humahabol sila sa unda ko. Naku po. Wait lang, wala bang reading cam? Nagpalit yung screen. Wala bang winning? Nagpalit. Oh, easy lang. Easy lang. Teka lang. Kapag Easy lang. Easy lang. Oh, hindi tayo yan, ha? Hindi tayo yan. Kapag Hindi tayo yan. kapag- Guys, wala kaming ginagawa dito. Kapag ka nagkagayan sa MPL, winning moment na eh. Oh, teka lang. Sila gumawa niyan. Hindi tayo. Spoiler alert. Safe tayo dito. Para lang po sa mga manonood, ang fraud po na nagpalit niya na hindi po dito galing. So, Hindi po dito galing at wala po kaming kinalaman dyan. Mahal po namin trabaho namin. Pero mas mahal na LBJ going in. At eto na pinakalaban. Lunak will go down. At si Soul, Potato, hinahabol na sila. O, bigyan nyo na nasabi. Kill. Bigyan nyo na nasabi. Oh, labas yung camera. O, labas Labas nyo yung camera. Pwede na. Pwede na. Pwede na. O, isa pa. Ikaw ang nagsayang, iba ang kumain. KLBJ. Ang sakit naman nun, Midnight. Ay, wala. Ganun yung ginawa eh. Trabaho lang. Trabaho lang. Oh, pwede na magtrabaho. Balik nyo na yung winner's cam. O, ayan na. Okay, guys. Oh, di ba? Ang tagal nila ngayon ibalik kasi nanigurado na sila.